Paring Kongko. Yes, Paring Congressman. Akala Ito ko pa. is little but big congressman. Yes. Opo. Oh, sige ha. Kamusta na? Okay naman? Yes. May mga natutunan ba kayo? Yes. Ano natutunan nyo? Kung paano po nag-work or kung paano po yung mga gawain po ng isang congressman. So, okay. Ang trabaho. Okay. Hindi. So ngayon, pinakamahalaga today, ano mahalaga today? Kung manonood kayo ng TV, pinasa na yung National Expenditure Program, no? Yung National Expenditure Program, madami libro yan na ganyang kakapal. Diyan po nakalagay yung proposed budget ng executive branch under the President. Tapos ipapasa sa amin yan, magko-committee hearing kami, titignan natin kung talagang yan tugma doon sa pangangailangan ng tao. Dahil ang budget, base yan doon sa pangangailangan ng tao, di ba? Ang budget, katulad lang kahit sa bahay, di ba? Bahay, magbabudget ka, di ba? Siyempre, hindi naman, kaya nga siya tinawag na budget kasi kailangan mo pagkasyahin, di ba? So, sa bahay, titignan kung alin ba mas enrollment, o di, mas malaking gastos natin ngayon sa enrollment kaysa sa ibang bagay. Pagkatapos naman, susunod na buwan, gano'n naman. Dito, sa gobyerno, taon-taon. So, titignan kung ano yung dapat natuunan na serbisyo, programa para sa mga tao. So, kailangan yun ang matuunan ng budget. So, doon gagastusin yung pera para yung mga pangangailangan ng tao ay matugunan. Okay? So, yun ang kaya napakahalaga na ng trabaho namin. Siguro starting next week yan, abutin na kami ng hanggang gabi para dun sa budget. Okay? May questions ba kayo? Ha? Yes. Pwede po makapag-picture. Sure. Sure. O, picture tayo. Ayan, okay. Sino ba to? Little... Medical director. Medical director. Si Doc pala to, si Doc. Okay, si Little. Yes. Oh, yan. Sige, saan? Yan, nasaan yung cellphone nyo? Bigay nyo para may kukuha ng picture natin. Pa-picture po muna. Okay. Yan, si Paring Kong. Ito pa. Ibang pose pa. Oo. Okay, ano pa? May questions pa kayo? Wala na. Kasi po, last year po, as we know, na-triggered po yung Typhoon Karina sa Manila, July 2024. Yes. Tapos last month lang po nagkaroon po ng Bagyole, which is yung... Okay. Tapos, nakalagay po kasi dito, according to the news, na despite Marcos' call to speed up the project, so ang tanong ko po, bakit po yung navigational gate is still at the on process pa rin po? Kahit yung last year pa lang po, pinuntahan na po siya ni Marcos. Hindi. Okay, guys. Buti na tanong mo yan. Una, nasira sa June 3, 2024. Pero naayos siya ng August. Nasira ulit siya ng May 11. Kaya titignan nyo from August 26 last year to May 11, di ba controlled naman yung baha, di ba? So naayos siya. Nasira lang siya ng May 11. Tapos yung May 11, yun, hindi pa siya tapos gawin hanggang ngayon. Kahapon dapat pangako, tapos, kaya nga medyo nainis ako, di ba? Pinipigilan ko lang sarili ko. Yun. So, sabi na naman, August 15. So, tignan natin. Tinututukan naman lagi natin So yan. yun po, kung tutok naman po pala, bakit last year pa po, or last Hindi, year May. po. Hindi, naayos nga, di ba? Hindi po may specific po na lugar kasi. Sa San Roque, sa 5 po sa Misquinita doon. So kahit hindi po siya umuulan, pero kapag nag-high tide, once na nag-high tide po, yung flood po, umabot po siya ng hanggang... Pag sira yung navigate. Hindi po, kahit hindi po. Kahit hindi sira yung navigate? Umabot po talaga yung... Bakit? Kasi malapit po kasi kami sa may sa may 5. Kunin mo yung telephone number niya at saka yung pangalan. Gusto ko malaman bakit. Papapuntahan ko. Minsan po maabot po talaga sa... Hindi, papacheck ko. Gusto ko malaman bakit. So, ayun po, nagiging cause siya minsan kapag papasok po ako ng school. Dadatnan ko na lang po, kahit gabi, wala namang pong baha. Pero nung kinaumagahan, bigla-bigla po magkakaroon ng baha. Sige, buti, bigay mo yung number mo ha, para papacheck ko ha. Naging problema po siya last year kasi ang dami ko pong absent. Tapos Hindi, ngayon, gusto ko talaga malaman. Dapat talaga kino-complain nyo, di ba? Ngayon din po, nagkaroon na po ng absent dahil sa baha.
Dapat kino-complain nyo. Okay, ano bang liwanagin natin ha? Ang congressman, ang trabaho namin is subukan, di ba, budget? Yeah. So ang trabaho namin is subukan magkaroon ng pondo. Kunyari, dyan. Subukan malagyan ng pondo. Pag nalagyan siya ng pondo, wala na kaming doon, pwedeng gawin. Mapupunta siya sa DPWH, DPWH ang magpapabid out ng proyekto sa contractor. DPWH. Okay? Okay, ano pa? Yes, sir. Hindi po siya very, napapanahon. Pero po, last presidential election po, you were the campaign manager Yes. of the meeting po. Yes. And alam naman po natin na wala na or hindi na nagkakasundo yung partido po na yun. Okay. And as a curious po, gusto ko lang po malaman kung are you on a Marcos side or in Sara side po? Hindi, kasi unang-una, nandun ako sa ako'y naging campaign manager ng partido ni Presidente Marcos. So talagang ako ay sumusuporta sa lahat ng programa ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ano pa? Wala na? Actually, sa mga paulit-ulit po na roadworks po sa Navotas, lagi po silang nasisira and nagkakos po siya ng traffic. Okay, yan. Buti tinanong mo. Bakit sinasabi nila, bakit ganyan? Ayos yung kalsada, bakit binabakbak? Kasi di ba, tignan nyo, labas sa M. Nabal, ang liit lang ng kanal, di ba? Ganyan kalaki. So kaya sa saan maglalagay ng malaking kanal? Wala naman paglalagyan ng malaking kanal. Kung hindi, sa ilalim ng kalsada. Para, pag umulan, kung walang malaking kanal sa ilalim ng kalsada, ang ulan nasa ibabaw ng kalsada. Pag linagyan mo ng malaking kanal dito sa ilalim ng kalsada, ang gusto natin, yung ulan, doon siya pupunta at hindi sa ibabaw ng kalsada. Kasi wala nang mapaglagyan ng kanal doon. Kasi ang liit ng sidewalk doon sa Navotas, di ba? Ay ganyan lang kalaki kanal noon. Oh. Kayo, lalagyan natin ng lampas tao, tas malapad, Adi, mas malaki yung carrying capacity, mas madaming tubig na kasya doon sa ilalim. Okay? Yes. Sir, so member ko rin po ng House Bill and as a congressman po for city. May naiipasa ka na po bang at least bills or revision of bills? Madami. Saan ka nag-aaral? Sa Philemon. Actually nga po. Kasama yun doon sa bill na... Nag-research po, ay nga po. Akala pa. Kasama yun sa mga batas na ginawa ko. Navotas National Science High School. Yes. Philemon Lisan High School. Ano pa ba? Yan, ilan sa mga batas yan. Yung pagpondo ng Navotas Polytechnic College, galing po yung pondo na yon sa national government. Kasi ang trabaho namin dito, yung hindi kayang pondohan ng local government, yun ang sinusubukan natin. So yung Navotas Polytechnic College, ang pondo niyan galing sa national government. Yung Navotas Convention Center, galing pondo niyan sa national government. Additional classrooms, galing yan sa pondo ng national government. Follow up po about dun sa regarding bill question. Ikaw po yung nagpasa ng SB 00644, which is the Magna Carta for Teachers. Ano po yung nagtulak sa inyo para ipasa po yung bill? Hindi, siyempre, di ba? Napakahalaga kasi, di ba? Kung tutuunan natin yung edukasyon ng ating kabataan, napakahalaga ng role ng teachers dito. Tsaka sa tingin ko, isa na yan sa pinakamahirap na profesyon. Dapat hindi lang yan tinitignan mo bilang trabaho, yan ay tinitignan mo na commitment mo sa kabataan na talagang matuto sila. So dapat bigyan naman natin sila ng pagkilala. No? And last question. Since sa LNK, we're studying 17 SDGs or 17 Sustainable Development Goals. I have a question lang po. If you will pass a new bill or revise some bill, ano po yung pipiliin yung isang sa SDG? SDG? Anong magandang tanong yun? Ano ba maganda dun? Ikaw? Ano po? Quality, no poverty, no hunger. Ang problema dyan, kasi lahat yan mahalaga, di ba? Opo, pero yung walang poverty, mahalaga. Yung education. Kung ako, health. Kung ako talaga, education ako kasi it's an investment to the future of our children, di ba? Tsaka it's the greatest equalizer, di ba? Pag ang tao, karamihan, di ba, yung mga tao, syempre may mga umuunlad ang buhay dahil sa negosyo. Pero kung sasabihin mo, ano ba ang magbibigay ng oportunidad
para sa mga kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan, isa lang di ba? Edukasyon. Kaya kung ako talaga, education. Pero siyempre, ang hirap sagutin ng tanong na yan, kasi di ba, yung no poverty, mahirap. Importante. Environment, importante. Di ba? Ganon din Ganon din pag titignan mo yung budget, lahat naman, hindi mo naman po pwede sabihin, hindi mahalaga yung ayusin yung butas na bubong. Hindi mo pwede sabihin na hindi mahalaga na yung ibang magastusin sa bahay. Pero siyempre, babudgetin mo, di ba? Last question. Yes, lang sir. po, ano po yung mga proyekto niyo po para sa aming mga youth leader? Hindi, yun. Number one, yung empowerment, education, katulong po yung ating local na pamalan. Talaga napakahalaga po yung yung pagsasaayos ng educational system natin, di ba? Kaya talagang pag dito sa Kongreso, sa budget, talagang sinisipagan natin na makakuha ng classrooms. Alam niyo ba, nung una ako naging mayor sa Navotas, ang klase dyan, 3 shifts. Hindi, 3 hanggang ambag mo na umaga. Hanggang gabi. Di ba ang City Hall, katabi ng Navotas National High School. Sabi ko, kawawa naman itong mga estudyante ito. Hanggang gabi, nag-aaral. Tapos yung teacher, ang haba-haba ng turo, 3 shift. Di ba ngayon, ginawa na natin 2 shifts, di ba? Tapos dati, wala naman yung Navotas National Science, wala naman yung Lisan, wala naman yung Angeles. So, ginawa natin. Tapos yung Navotas Polytechnic, nung si Mayor ang congressman, pinapagpatuloy natin. So talagang tayo dapat youth empowerment. Di ba? Kasi sa ating populasyon dito sa Pilipinas, pinakamarami na kayo, di ba? Youth. Kabataan, di ba? Yan. So dapat talaga bigyan natin ng... Yes, sir. Nakikita ko naman po yung improvements sa classroom, lalo na po sa school namin. May dagdag... Saan ka ba? Saan ka? From Kaunlaran. Okay. Since okay na po yung classroom natin, marami na pong pwedeng mag-aral. Ano pong pwedeng batas or pwedeng project nyo po sa mga nakapagtapos po? Kasi po, alam naman po natin na... Ng senior? Kahit sa college po, alam naman po natin na kahit nakapagtapos ka, may degree ka, pero pag less opportunity, wala ka po talaga Okay, kaya nga. So dapat talaga, di ba, ang sinasabi natin, dapat magkaroon ng opportunity ng trabaho yung tao, di ba? Kasi lalo na ngayon, ang hirap ng transportasyon. So, dapat within Navotas, may opportunity ng trabaho. Kaya pinapalakas natin yung mga negosyo sa Navotas para pag mas madami silang mabigyan ng trabaho at mas madami silang ma-empleyo na tao. Okay? Close na lang, meron ba kayong i-recommend kay Kong na gusto nyong i-lobby niya sa House of Oo, ano bang gusto nyo? Ano gusto nyong i-lobby? Hindi, alam mo, brother, yung basura, sinasabi ko, yan, kayong mga kabataan, yung basura, hindi naman tumutubo sa kalsada, hindi naman tumutubo sa kanal. Kung tayo, maayos tayo magtapon ng basura, di ba dapat wala namang basura sa... May proposed bill na po or existing about sa basura po? Ano? May proposed bill na po or existing? Hindi, ako kasi, ang paniwala ko sa basura, hindi kailangan ng bill. Dapat pag ugali ng tao, ang babaguhin. Di ba? Kunyari, tayo lahat dito, isang piraso lang tapon natin dito. Gaano kadami yan pag alis natin? Dami. Kung tayo lahat hindi magtapon, malinis, di ba? Isipin mo, dun sa Navotas, may isang tao magpabaya ng hindi tamang pagtapon, napunta sa kanal. Isang tao lang ang magdidisiplina sa sarili niya, pero pag napasok sa kanal, ilang tao yung magtatanggal ng takip ng kanal, papasok dun sa loob ng kanal. Tapos kanino mang pera ginagamit doon paglinis, di ba? Pera na binabayaran ng buwis na ninyo, natin lahat. Taxes. Instead na yung pera na yun gamitin natin sa ibang makapuluhang bagay, napupunta lang doon sa basura. Ano ba kailangan sa atin? Ang kailangan lang naman sa atin, maging disiplinado tayo, di ba? Sabihin natin sa tapat ng school natin. Di ba? Kada pasok mo kumain ba? Thank you very much po. Sige, thank you. Yes. I-blow out mo sila sa Samgyup at saka ng Starbucks, ha? Okay. Pwede ba picture? Yes. Solo muna kayo. Solo muna tayo, Kong. Solo. Thank you, Kong. Okay. Thank you, Mayor. Sorry. Dad ko po. Thank you. Pwede daw po request po daw kami ng TikTok sa'yo. Anong TikTok? Anong gagawin natin? Ay, Yung ayoko ng mga alphabete. Ayoko po ng mga
little, basta little. Ano yun? Ano yun? Ayoko na madaming anak po yung congressman, pero kami po po. Ayoko po ng maraming anak yung congressman. Ayoko. Kami po yung anak niyo. Alis po kayo, tapos nakahil ka. O sige, basta kayo mag-director. Sabihin nyo na kung ano gagawin natin. O yan, mag-good afternoon muna tayo kay Honorable Roy Loyola, Congressman. Yes, sir! Kung pwede mo mag-picture ko? Oo. Bossing! Pre, pa-picture mo kami, pre. Wala akong sound. 1, 2, 3, Di kahit video na lang.